Kanya-kanya ng diskarte ang publiko para maprotektahan ang kalusugan sa mainit na panahon, lalo na't lumaki ang posibilidad na magka-El Nino. Pero paalala ng Pag-asa, hindi lamang init ang dapat paghandaan, kundi maging ang epekto nito sa lakas ng mga pag-ulan. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay ng Pag-asa sa pabago-bagong panahon, lalo na't nakita ng mga eksperto na posibleng magkaroon ng 9 hanggang 17 malalakas na bagyo. Subalit makakaranas po tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng bansa during the southwest monsoon or habagat season. Nakita din ng Pag-asa ang 2 dapat na paghandaan kaugnay ng klima. Yung prior, habang nagde-develop pa lang yung El Nino, of course, yung excessive rainfall that we are expecting. And then, of course, during the latter part of the year, yun namang reduction dun sa ulan. Ilan po yun sa mga kailangan nating paghandaan as early as now. So kailangan po nating ang paghahanda ay hindi lang long term but also meron din tayong short term at different levels po yung ating paghahanda. Ang 73 anyos na tricycle driver na si Julio Gonzalez, mas tumindi pa ang nararamdamang init ngayon na nasa El Nino alert na ang bansa. Pero araw-araw pa rin siyang pumapasada para tustusan ng 2 anak na nasa kolehiyo. Masyado mainit eh. Sobrang init pag tanghali na. Gumagawa na lang siya ng paraan para hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Tubig lang, inom ng tubig eh. Nagpapaypay lang. Papaypay lang ng karton. Ang tagahugas naman ng pinggan sa karinderya na si Monica Paraon, mula noong pumasok ang matinding init, todo tipid na sa tubig. Mahalaga sa kanya ang bawat patak na dumadaloy sa kanilang gripo. Sa lahat, paligo, paglalaba, pagluluto, pagdidilig ng mga halaman. Marami gagamitan ng tubig. Pagka maghugas ka ng plato, medyo lang ang tubig ngayon, mahina. Kasi nga, pagdating na nga ng El Nino na yan, kailangan pa ba magsanay ngayon pala magtitipid kung kailang na. Dagdag pa ng ginang, 1 beses sa 2 linggo na lang ang kanilang paglalaba at ang mga gripo ay nakakandado para hindi paglaruan ng mga bata. Sa kasalukuyan, normal pa naman ang supply ng tubig sa bansa at patuloy ang pagbabantay ng ahensya. Malaki ang maaaring maging epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya sinisiguro ng ahensya na nakikipag-ugnayan ito sa iba't ibang departamento ng pamahalaan upang umantabay sa araw-araw na pagbabago ng panahon. Usually po ang strategy po kasi ng ating mga kasamahan is kung itong area na ito ay apektado ng El Nino at makakaranas ng dry spell at drought, so mas ima-maximize natin yung mga areas na hindi posibleng maapektuhan ng dry spell at drought. So doon sila mag-i-increase ng kanilang production. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.